Okay. Okay, so magandang gabi o magandang araw, magandang gabi po muli. At meron naman tayong isang pinagawang electric fan. At ito po ay nung isang araw pang inaawitan sa akin. So magtutuloy-tuloy naman na ako ng pag-repair kung meron. Kasi hindi mo na ako magtuturo. Pero ito po ay siningit ko lamang ha. Okay, so ngayon, ako po ay gumawa ng isang diagram po ng wiring ng electric fan. Ito po, electric fan schematic diagram. Okay? So ngayon, ito po ay sa wiring lang ha. So yung kabuuhan po ng ating electric fan ng kabuuhan, akin pong iisa-isahin sa inyo. Ipapaliwanag ko po sa inyo isa-isa. Kasi ito ho ay na-disconnect ko na lahat eh. Kaya hindi ho naumpisan yung aking actual na pagbabaklas ng pagbibideo. Ngayon ay marami po tayong mga nakapila na electric fan ngayon. Na-focus na naman ako sa repair ngayon. No? Ito po, papakita ko po sa inyo yung mga gagawin pa nating ilang mga gagawin Okay, so lapit mo dito, May. Lapit ka dito. Pakita mo dito, pakita mo ito. Ito, pakita mo dito. Nakita ito? Itong mga electric fan na ito. No? Ito sa baba. Kita? O yan pa, ito pa. No? So, yung aking mga kino-content, ito, pakita mo dito. No? Dapat po ay itong mga piyesang ito, nakikita ba yan eh? Ayan yung mga piyesa niyan. Yan. So, nasa capacitor pa lang ako. Natigil ako dyan, ha? Tapos, susunod po natin ay diode, tapos transformer, transformer, tapos transistor at IC. Yung integrated circuit. Yan po, ha? Yan. Ayan. So, napokus po ako dyan, ha? Natigil po tayo sa capacitor. Ayan, dito. Susunod po natin diode. Review lang po ninyo yung mga na-content ko na at ito po yung na-content ko na po na i-upload ko na yan. Diode. Yan po ang susunod natin, diode. Ngayon, napokus ako dito ngayon sa repair. Sabi ko nga, meron tayong isang rice cooker. Meron tayong electric fan. Ayan, nakapila yung electric fan. So, yan po. Ngayon, pupunta po tayo ngayon dito sa mga piyesa. Ayan. Ayan po yung diagram. Ayan yung schematic diagram ng isang electric fan. Ito mo yung buo. Ayan. Buo. Ayan. I-explain ko po sa inyo yan, ha? O, ngayon, ayan po schematic diagram. Pag sinabing schematic diagram, ay puro symbol po ng piyesa ang aking ipakikita sa inyo. Okay, ito po yung symbol ng piyesa. Ito po symbol ng capacitor. Ang actual po ng capacitor na yan ay ito. O, ayan sa capacitor. Ayan po, yung symbol na yan. Tapos, ang symbol naman ng fuse, ito po yung fuse. Ito naman po yung fuse na may depict. Itong hawak ko. Yan. So, sinukat ko po na yan kanina. Sinuri ko na po yung binasa. So, defective po itong dalawa, ha? At ipakikita ko rin po sa inyo actual mamaya-maya. Okay? So, ayan po, ha? Ayan schematic diagram. At dito ho yung AC current, yung pangsaksak, yung AC plug, input ng 220. Ito yung line 1. Okay? Line 2. Ang line 2 ay papunta po sa thermal fuse. Ang line 1 naman ng AC plug, ito po ay papunta sa switch. Ayun, switch contact po yan, ha?
O, ito po yung tinatawag nating AC plug. Actual, ha? Ito yung pangsaksak natin. Ito yung pangsaksak. Ito yung AC input natin. Pangsaksak. Ano? Okay, so yan po, ha? O, yung may dalawang line yan, ha? Line 1, line 2. Line 2, line 1. Okay, papunta sa switch. Itong switch na ito magkukontak ng speed 1, speed 2, speed 3. Ano? And then, run windings. Ano? Yung run. So, mayroon pong 4 na windings. 1, 2, 3, 4. Ano? Yan po yung connection. Ano? Konektado sa bawat pyesa. No? Ayan, ipa-explain ko po natin yan. Ngayon, kapag ka-defective ang capacitor, syempre, cut off, walang kuryente. Hindi magkakaroon ng pagkilos ang electric fan. Kung ang fuse naman po ay cut off din, wala rin. So, ibig sabihin, yung line 1, pag nag-switch sa number 1, so cut off dito, so puto lang dito, hanggang dito lang yung kuryente niya. So, kapag tinister natin sa AC plug, ibig sabihin, hindi dadalo yung resistance, walang dadalo din na kuryente. Putol cut off Ganon din yung thermal fuse. So, ito pong electric fan na ito, yun ang defective. Ha? O, yan po ha. At aking actual po sa inyo yan. Okay? Okay, sundan po natin ngayon yung tinatawag na schematic diagram. Ano? Ang schematic diagram po ay mga simbolo. Ang makikita natin ay mga simbol ng mga piyesang electronics and electrical symbol. Ano? Ito itinuturo ko rin po kapag lalo na sa building wiring, dapat alam niyo yung mga symbol ng electrical symbol at electronic symbol. Ano? At doon po siya kinukontent ko ng bawat pyesa ng semiconductor. Mayroon tayong symbol doon ng resistor, may symbol tayo ng capacitor, may symbol tayo ng diode, may symbol tayo ng transformer. Ano ha? Ito po yung symbol ng transformer. Ano? Kasi ito pong windings, itong stator windings ng ating electric fan, transformer parts po yan ng electronics. At yan ay tatalakayin natin, na pag-uusapan natin kapag nandun tayo sa tinatawag nating transformer. Okay, so ano nga ba yung mga transformer symbol? Ito po yan ito po yan, sa running, sa third speed, second speed, at first speed. Symbol po yan ng stator windings. Stator windings po ang transformer symbol. Ayan po, kapag sinabing schematic symbol, ibig sabihin yan ay mga simbolo ng electronics and electrical parts sa wiring. Wiring symbol. At ang pictorial, iba ho ang pictorial. Ito po yung tinatawag natin pictorial. Yung mismong larawan ng pyesa. Ayan po ang pictorial diagram. So, kapag ho tayo ng pictorial diagram, ay actual mismo ng pyesa ang ating makikitang koneksyon. Ayan, may connection po dyan ng capacitor, may connection po dyan ng ito po sa AC, AC plug, at may connection din po ng sa fuse, thermal fuse. O yan po, ngayon sa pagbasa po ng plano, tandaan niyo po ha, sa pagbasa ng plano ay napakahalaga ng tinatawag nating pagbasa. Kailangan marunong tayong bumasa ng symbol, pictorial, actual diagram o plano, lalo sa building wiring, sa lahat po, yung ating actual, sa mga maging paggawa ng mga table o lamesa, nakaplano po yan, nakadiagram po yan, may mga sukat o mga sizes po yan. Okay, ngayon dito, sabi ko nga ay i-itemize natin yung tinatawag nating electric fan. Dito muna tayo, ang electric fan po, ano ko rin po sa inyo yan, i-bracket ko rin po yan, isa-isahin ko po, ipaliwanag sa inyo. Nabubuo po yan ng 5 grupo. Yan po ay
may 5 grupo bago natin magamit. Ano? Unang grupo dito ay yung tinatawag na kuryente. Na? Mga piyesang dinadaluyan ng kuryente. Okay? Kailangan natin ng kuryente. Pangalawang group o yung tinatawag nating grupo ay yung tinatawag nating electronics parts. Pangalawa na po yun, current to 20 volts, AC, electronics parts, o yan, papasok po dyan ang capacitor, papasok po dyan ang thermal fuse, papasok dyan ang windings, yan po yung pangatlo, pangalawa, electronics. At pangatlo, electrical parts. Okay. Pangatlo, sa electric pan ho. Ang pang-apat dyan, mechanism part. Tulad po nitong papakita ko. Yan, mekanismo po ang tawag dyan. Mechanism po yon. Meron tayong tinatawag na rotor, meron tayong shafting, may cover ng tinatawag nating rotor o cover ng windings, may shafting at may bushing. Yan po yan, ilan lamang yan. I-itemize ko po yan, isa-isahin ko po sa inyo yan para ma-actual ho, may pakikita ko sa inyo. Yan yung pang-apat, mechanism parts. At pang-lima ay siyempre yung tinatawag nating materials. Yung mga cover. Ito po kasama ito ng mechanism parts, itong LEC. Ito yung mga cover natin. Okay? So, yan po yung tinatawag nating mga material parts. O hindi po natitesting ng tester yan. Kapag nagtitester ng tester, sa electrical at electronics parts. Pero ang mechanism, ang material parts, hindi po natitester. Actual po nakikita nating nababasag, napupunit. Yan po yan po ito po yung mga cover ng pan cover. Yung back and front ng ating cover. Ito, hindi nakalak. Yan. Ito po, pakita ko sa inyo, yan. Ito yung front cover ng LEC. Ito po yung cover. Materials po yan, materials part yan. So, kaya sabi ko nga, kasama po dyan yung mga stand, yung mga stand, yung mga housing, ayun, mga housing. Ayun po, nakita nyo, yung mga, yan po, nakapila pa yung aking mga gagawin, napokus ako ngayon dito, natigil ako sa pagkukontent ng pyesa, pero napabalik ka ngayon ako sa repair, kasi may gustong pa-repair, mayroon tayong Eureka, Eureka rice cooker, ayan, hindi ko pa nabubuksan, so inuna ko muna ito. Yan ang ating mga gagawin. So, marami akong natigil. So, ang akin po talagang gagawin, ang plan ko po, sapagkat ako ngayon ay medyo may kalakasan na at gumaling na sa aking malalang karamdaman, ay ang pagtuturo. Ngayon, kung meron po akong magpapatutor, meron po tayong magpapaturo sa akin, actual po, pwede po, personal, actual, pumunta kayo doon sa akin. Tuturuan ko po kayo kung paano mag-compone, mag-assemble, disassemble, mag-compone, mag-repair ng mga electronics, house appliances, kagaya na nga po ng electric fan, ng radio, yung ating tinatawag nating mga washing machine, at yung tinatawag nating electrical, kasama na dyan yung mga cellphone accessories, like charger, battery, ayan. Ating ituturo sa inyo yan kung meron kayong ibig matutunan. Okay? Ayan po At sabi ko nga, ulitin ko, ang isang kabuuhan, binubuo ng isang electric fan ay binubuo ng 5 group para magamit natin. Unang group, supply ng kuryente. Ayun po yun, Yung supply ng kuryente na sinasabi ko, ayun doon, nag-supply doon ng kuryente, Pangalawang group ay yung tinatawag nating electronics parts.
kagaya po ng capacitor, ng fuse, at saka ng windings. Ano? O yan po. Pangatlo ay yung tinatawag na electrical parts. Ano yung electrical parts? Ayun po, yung easy plug, yung wiring, yung wire, yan po ay kasama ng electrical parts at saka yung switch. Yan sa electrical parts pa yan. Pang-apat yan. Ano nga yung panglima? Ang panglima ay yung mga mekanismo. Yung mga mekanismo, kagaya po nito, mechanism, gumagalaw, yan. Yan, kagugura po, kasama po dyan ang fan blade, sa mechanism parts po yan. Panglima, ano yung panglima? Yung mga, ito po yan, kagaya ng mga lock o cover, at saka itong cover na ito ng ating motor. Yan po kasama, kasama po yan. Kasama po yun, Ito, nakita nyo. Okay, so, saan pupunta? Sa mga material parts, panglima. Yan, cover, kasama yung stand, yan po yung ating grupo, At iisa-isahin ko yan. Kapag ako ay mayroon ng oras na talagang, ito kasi ay madalian lang na i-content ko lang, gusto ko lang ma-content ito para maipakita ko rin doon siya nagpagawa sa akin kung ano yung kanyang defective na mga pyesa. So, ang defective na nakita natin ay nasa tinatawag nating electronics parts. Electronics parts, siyempre. Yan na nga po kapag gusto nating maging technician, kailangan meron tayong sapat na kaalaman sa tinatawag nating mga pyesa. So, nandiyan po tayo sa electronics parts na yan. Okay, so yan po yung aking nasuri at ipakikita ko rin po ngayon sa inyo sa actual yung tinatawag nating defective na itong pisyang ito, dito sa tinatawag nating okay, ayan, bababa ko na ng okay, ayos ko lang po itong camera, ayan, okay. Okay, so dadako naman po tayo ngayon sa ating susuri, tester o pagbabasa ng mga pyesa. So, yung mga piyesang nakita kong defective. So, kung mapapansin ninyo, bakit sir, ba't hindi mo pinakita yung pagtatanggal ka? Kanina po kasi wala kang nagbibideo sa akin, ngayon, ginawan ko na rin at para maipakita na rin ito doon sa aming kaibigang may-ari ng electric fan, kung ano yung kanyang defective doon sa kanyang electric fan, Okay, so magti-tester po tayo, sa pyesa. Meron po tayong dalawang tester. So, napakahalaga po nitong dalawang tester. Sa isang technician, sabi ko nga sa inyo, doon sa mga nauna kong itinuro sa inyo, sa aking pagka-content, ay nagturo na ako nitong analog tester, itinuro ko na po yung pagbabasa at ngayon i-review ko sa inyo kung paano binabasa natin, Okay, so ngayon kung medyo kita naman, siguro kita naman mas maliwanag, mapapansin nyo mayroon tayong tinatawag nating okay, so tinatawag nating analog tester, unahin muna natin itong multi-tester, itong analog multi-tester. Kita naman kita naman nakikita naman sa mamaya natin na pag-usapan itong tinatawag nito. Madali ko lang i-review sa inyo ito kasi na-content ko na po ito sa inyo, Kung mapapansin ninyo, ang pagbabasa natin ay puro bilang. Wala pong number, wala pong letra diyan, walang letra. So, siyempre, kapag nag-umpisa tayo ng pagbibilang, umpisa tayo sa wala. Ibig sabihin nun, umpisa tayo sa 0. Wala ngayon, dito sa tester, ang pag-uumpisa natin ng 0, sa pagbabasa ng 0, ay nasa parte ng, kaharap kayo ng tester, nasa parte ng kanan.
nag-umpisa ang 0. Ano ha? At pakaliwa, na doon yung mataas na bilang. Ano? At kung mapapansin ninyo, meron tayong 0. Ito yun, ano? Ayan. Ito ng tester na test probe. Okay, napansin nyo yun, may 0. Ano? Tapos, 0 po yan, ha? Tapos sa pinakadulo, na doon yung 2K. Ano? Na doon, may 2K po doon. Ano? Ayun, 2K. So, yun. Ano? Ibig sabihin hanggang 2,000. Ano? Ang katapat po niyan ng range position. Range selector, range position ay yung times 1, times 10, times 1,000, 100 times 1,000 times 10,000. Ibig sabihin ng times, siyempre, for fundamental of mathematics ay multiply. Multiply natin. Ano? Kung ito po ay tumapat, hindi po dito yung halimbawa. Halimbawa, sir, ano? Ganito, hindi po yung pwedeng halimbawa, ha? Okay, so, kagaya na sabi ko, hindi pwedeng halimbawa, sir, tumapat doon sa 10. Ano? Ito, tumapat nga talaga sa 10 yung pointer, eh. Binasa ni pointer, eh. So, ibig sabihin nun, 10, kung naka-range tayo sa times 1, ilagay natin, arrange natin, ha, range position natin sa times 1. Ano, ha? Pagkatapos po, lagi po tayong magkakaroon ng 0. Ayan, ito yung dalawang test probe. Tip, ayan, nakita nyo, gumagalaw yung pointer. Ano? So, dapat po ay nag-0 tayo. Ayan. Kada lipat natin ng selector, ilabas natin sa 10, mag-a-adjust tayo ng 0. Ano? Papakita ko ho sa inyo, ha? O, ayan. Lagay natin sa 10, tingnan natin kung mag-0. Wala, ano? Wala sa 0. So, i-calibrate natin, sabi ng mga ibang technician. Calibrate natin yung tester. Ang tawag dun po ay itama natin ang range ng ating tester ng pointer sa 0. Okay, ayan, nasa 10 tayo. Ilipat natin sa 100. Nakita nyo, nagbabago. Ilipat natin sa 1K, nagbabago. Ano? Ilipat na sa 10K, o nagbabago. Ano? Okay, so kaya dapat bawat paglilipat o range position ng ating tester, magkakaroon tayo ng 0 ohm adjustment lagi, ha? Ayan po. Ha? At yan ay magbabase lamang sa bawat value ng ating mga pyesa. Kung siya ay sa ohms, natin susuriin, so may value, resistance po yon, tawag doon. Okay, sa ganitong pyesa, capacitor, gagamitin natin, pwede ho na tayong gumamit ng times 1, times 10, times 100. So, dapat lamang ay malaman natin yung tamang exact value, no? O sa ohms po yun. Pero microfarad yan. Meron pong parating pang suri niyan. Ito pong digital tester. Papakita ko mamaya sa inyo. Ano? Okay. So, yun po yung ating gagawin. At ang ating susuriin ay fuse. Continuity lang po yun. Wala pong eksaktong reading. Ito pong eksaktong reading ay ginagamit lang po ito sa mga resistor, ha, na mas madali. Pero ginagamit ito sa lahat kasi continuity po yan, eh. Ibig sabihin, continuity, walang continuous lang yung resistance niya, na wala siyang binabasang halaga. Pero sa resistor, kailangan po ay merong exact na binabasa. Kaya may exact kang range position kapag resistor. Ano? Dumaan na po ako dyan, ha? Na-content ko na po yan. At yan po ay panoorin nyo na lang po sa mga na-i-upload ko, ha. Okay. So ngayon, dito tayo ngayon sa pagbabasa. Gamit natin ang analog multi-tester. Ano ho? Ang range position natin ay pwede sa 10. Dito sa pagbabasa ng tinatawag nating capacitor, ito po, temporary storage, ito po ay magde-deflect po. Ibig sabihin, palo, gagalaw yung pointer pero babalik sa 0. Ibig sabihin, mag-charge. Ano? Pero ang tamang para gusto mong makuha yung sukat na 1.5, dito tayo sa digital gagamitin. Ano? Ito pong tinatawag nating analog multi-tester, gagamitin naman natin dito sa piyesang fuse. Ito po yung fuse, ha. Ito. Ngayon, nasaan ngayon? Puntahan natin yung diagram.
yung diagram. Ayun po yung diagram. Ano? Ayan. Yung diagram niyan, ito po yung capacitor, ito yung fuse. Ngayon, atin pong ah hahanapin yung continuity kasi fuse po, wala po siyang exact na reading no. So, continuity po ang gagamitin natin dito sa fuse. Ito po, itong dalawang ito. Ibig sabihin, pag tinister po natin yan, kinonek natin yung dalawang test prob, no? Kinonek natin yung dalawang test prob dyan. Kinak natin siya dalawang test prob dyan. Ibig sabihin, meron siyang continuity. Ang pointer po ay gagalaw o magbabasa. Pero kapag wala, ibig sabihin po, kagaya niyan, ito ay defective. Ang nagiging defective po nito, sabi nila ay yung pagputok o yung tinatawag nating pagsunog, pagputok. Bakit? Papaliwanag ko po sa inyo ha. Ang ating tinatawag nating fuse, thermal fuse ang tawag po dito ha. Thermal fuse. So, ang ibig sabihin ng thermal fuse, ito po yung hinango sa tinatawag nating temperature. Pag sinabing temperature, nandiyan po yung tinatawag nating templa. Ibig sabihin ay yung init, temperature. So, mamaya, tatanggalin ko po doon sa pagkakahinang yung fuse, hahanapin natin. Mamaya po tatanggalin ko ito pagkakahinang ng fuse. Ito. At hahanapin ko po yan kung ano yung tinatawag na temperature. Fahrenheit, degrees Fahrenheit po. Yung init yung centigrade Fahrenheit. Yung tinatawag natin, kapag nagsobrang init na yung windings, itong tinatawag nating windings, ito, sobrang init na, so dapat ito ay mag-open o pumutok. So kung hindi, posibilidad na ito ay masunog. Kasi nag-over temperature na. Okay? So yung fuse na yun, yung thermal fuse na ito, yan po yung thermal fuse na yan. Yan thermal fuse na yan po ang protection ng mga windings. Para hindi masunog. Protection po siya ng mga electrical nung transformer yung tinatawag nating stator. Para hindi masunog. Pag pumutok to, so mapuputol na yung tinatawag nating linya, mapuputol na yung daloy ng kuryente, so mapuproteksyonan na itong tinatawag nating windings. So yun po yun. Pero yun pong mga bagong rewind na stator, alin ba yun, sir? Alin ba yung windings na yan sinasabi? Ito po yun, yan. Yan po yan, Yung mga bagong rewind po nito, hindi po naglalagay ng tinatawag nating thermal fuse. Ngayon, tayo bilang siyang technician, tayo na po ang maglalagay. Kasi meron naman tayong diagram na pwedeng siyang ilagay o siyang i-connect natin sa bawat wiring o linya. So, ngayon, yung pong tinatawag nating original, yung intact pa na hindi pa nare-repair, na galing pa siya gumawa ng company ng gawa ng mga electric fan, ay yun po ay may fuse. May fuse kagaya nito, intact pa ito, may fuse pa So ngayon, hahanapin natin ngayon, balik tayo sa pagtitester, kung ito po yung fuse ito po yung thermal fuse. Yan, mamaya papakita ko po yan sa inyo pag susuriin lang muna natin na nakakonect o nakakabit, doon sa tinatawag nating windings. Okay? Ngayon, ito po yan, So, kapag
Okay, ito po yung fuse ha, yung dalawang paa niya, sa paat, tatawag na paat, pero ang tawag ko po dyan terminal ha, wala po tayong paa sa actual na tawag, ano. O, yan po yung isa, titesterin po natin. So, bago natin na basahin ng analog multitester natin, so, kagaya na sabi ko, magsishare po tayo sa tinatawag nating tester. So, ayun po, nakashare na, ano. Ayan po ha. Pagkatapos, ating i-connect yung isang, so pwede pong magkapaliktad to ha, pwede mag-change, magpapalit. So non-polar po yan ha, yan non-polar. Hindi po ito kalintulad nung talagang fuse o yung diode ha, magkaiba po yun. Sa diode may polarity, ano ha, may positive at negative. Dito po ay wala, pwede magkabaliktad na. Pwede magpalit, ano? Pwede magpalit yung paa. So, connect natin yung isang paa doon sa paanong fuse. Ito po yan. At yung isa ay dito. Ano? Kailangan po may reading. Ha? Kailangan nagbasa. Okay? Kapag tayo, kapag hahanap po ako ng fuse, ha? Mamaya. Kukuha po ako. Yung pumbago, ha? Okay po. Ayan, nakahanap po ako ng thermal fuse na bago. Ano? Pero, ito po ay mayroon tinatawag na value. Ha? Ang value na kailangan natin, 250 ohms, out of 200 volts AC, at saka yung degrees po niya, ano, yung pong temperature rate niya, yung nababasa. Ito ay nandito ay, ang nabasa ko, ay 18 centigrade eh. Na? Tapos may isa po pa tayong isang dalawa ito. Dalawa po yung thermal fuse na yan. Isang square at isang ito po parang ito po yung ating may tawag po dyan sa tinatawag nating hugis na yan. Ano? At ating sasaliksikin, ating aralin. So sa ngayon, mayroon tayo dalawang fuse. Ito po yung fuse nakita natin. Ito po yung tinatawag nating bago. Ano? Ito po, bago. So, ibig sabihin, hindi po nahihinang o hindi pa nagagalaw o hindi pa naikakabit, nagagalaw. Hindi pa naikakabit ha. Ngayon, atin pong babasahin. Ano? Babasahin ng tester. Ito po ha, nakita nyo ha. Oh. Okay. Ngayon, ayan po. Okay, nakita nyo, nagde-deflect or nag-a-adjust po sa times 10 o nagsasagad sa 0. Ano? Okay. Ito pong nakakabit. Ito yan. Pakita ko sa inyo. Ayan po yan ha. O. Yan. Yan pong naka-connect na yan. So, titesterin natin. Okay? Titesterin natin. Ayan. Nakita nyo. So, walang kahit na baliktad din natin yung ating palitin. Kahit pagpalitin natin yung polarity, wala hong. Ano? Ikumpara ho natin dito sa tinatawag nating Sabi po. Oh, yan po ha. Oh, meron po ito. Tapos ito. Okay, so yan po ha. Yung thermal fuse natin, ito po yun ha. At ito po yung square. So, sukat ating rin, ano, makikita. Kung makikita natin yung pagkilos at paggalaw ng pointer. Ayan. Okay, o yan. O yan, pag sinukat natin, o yan. Ito po naman, itong isa. Itong naputon na. Tingnan natin. O, tingnan ko. Ako lang pala. Kita niyo ho. O, may isa tayo. Defective. O, ayaw. O, meron naman tayong isa pa. O, pareho lang yan ha. O, ayaw. Ayaw. Hindi gumagalaw yung pointer. Ito. Itong isa. Yan po yung defective nung isang yon. O, yan. Yan. Okay? So, ngayon, ito. Ulitin ko ito. Ayaw. 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 Okay? So, hindi na-deflect, hindi ho nagbabasa yung pointer. Walang resistance.
Ang gagawin ko ngayon, para makita nyo kung talagang anong klaseng fuse ito, ano? Kung anong fuse to. So, atin po ngayong ikakat. Tatandaan nyo po ha, naka-series lang po siya sa capacitor. Ano? Ayun. Kita ko yung ano. Oh, naka-series lang siya sa capacitor. Ayun, ha? Ayun. Ayun. Okay? Ngayon, tingnan natin ito. Ayan. Ito po yung capacitor niya. Ito yung para sa terminal ng capacitor. Tapos ito naman ay dito. No? Ayan. Tapos ito po sa isang common lane. Ano? Ayan po. Ngayon, kakatin ko ako ha. Ayan, putulin ko na po ha. Tapos ayun, nakita po. Ayun, nababasa. Ito po yung defective. So hindi natin pwedeng ipamalit ito, no? Maliban na lamang hindi ko masyadong mabasa kung magkaparehas ang halaga o value, no? Hindi ko masyadong mabasa. Maliban na lang ho ha, kung magkaparehas ang value. Ang value nitong isa, ayun, 2 ampere. Ayun ho ha, 2 ampere. Kita kaya? Kita ba? 2 ampere po ito. Ito namang isa, hindi masyadong mabasa. So, madalit sabi, pag susukat po na natin thermal fuse ay meron tatlong value ito. Ano? Una, yung tinatawag nating ampere. Pangalawa, yung tinatawag nating voltahe. At ang pangatlo, yung tinatawag nating temperature. Ano? Okay? Ampere, temperature, at voltage po ang pagpapalit nitong natin. No? Uulitin ko po ha, ang pagbabasa ng ating pagtitester ng ating ito po, ha? Itong bago, nakita natin, ito po so meron po siyang deflect, meron po siyang pagkilos, pero zero, walang nababasa. Ito namang nakakabit na inalis natin, ito po yung, ito yan. Wala, so ibig sabihin, ito po yung defective. Isa yung defective. Okay? Fuse ang nakita natin. Okay? Fuse ang nakita ko pala. Okay? Yun po yung defective. At susunod nating sukatin o suriin ay ang tinatawag nating capacitor. Okay? Punta naman tayo sa capacitor. Ang gagamitin natin na mas madali na nakikita natin, pwede rin gamitin yung analog. Pwede rin po yung analog. Ito po yung capacitor So sa capacitor, wala po siyang mababasang resistance ang tinatawag na value, yung farad, 1.5 microfarad, 450 volts AC. Yun po ang ating capacitor value. May nakikita kayo ditong positive at negative. Tolerance po yun Kung magbasa siya ng 1.4, 1.3, tolerance po yun. Okay pa yun. Pero kung hindi na siya magbabasa ng wala na siya sa 1, 1.9, 0.5, so ay defective na po siya Pero dito, hindi nakikita dito yung eksaktong value sa tinatawag nating analog. Deflect lang po siya. Papalo siya ang pointer, magbabasa, then babalik sa 0. Pipitik yung pointer, babalik sa 0. Pero walang eksaktong 1.5. Hindi kahalintulad ng tinatawag nating sa analog ay meron. Okay?
basahin natin. Testerin natin. O, testerin ko. Hoy! Star! Okay, so kagaya na sabi ko, pwedeng din basahin ni tester. Pero i-discharge muna natin yung kanyang terminal connection. Ayan po. Pag di-discharge, gumamit tayo ng metal. Ayan, may screwdriver. Kasi hindi aabot. Ano? Hindi aabot yung pag-disconnect natin ng naka-install na kuryente. Gamit tayo ng screwdriver. Magamit ako ng screwdriver. Okay? Tapos, hindi ko sa isang terminal. Mabilis lang po, mapansin nyo ha. Mabilis na babalik. Pupitik ang pointer, babalik sa 0. Okay, so bakit wala? Ano ha? So, magtataas po tayo ng pinakamataas na. Times 10 range position, 10K. Sa 10K na, doon makikita natin. Ano ha? Kung makikita natin kung ito. So, discharge. Okay. Ito po, di-discharge natin. Naka-range na tayo sa pinakamataas na 10K. Do, magsisero tayo. Ha? Sabi ko nga, lagi magsisero. Wala sa 0. Ano ha? O, yan. Wala sa 0. Ayan na. Okay? So, lagay natin yung isang test prob tip sa isang terminal at ng isang test prob ay sa terminal. Tingnan natin kung magdi-deflect po yung pointer. Ayun. Okay? Ayan po. Na? Habang inuulit-ulit ko yung paglagay dun sa terminal. So, hindi na po siya malakas. Pumipitik lang siya. So, ang gagawin po dun ay di-discharge uli natin. Okay? Di-discharge ko uli. Ayan, di-discharge ko uli ng tinatawag nating screwdriver. Okay? So, pipitik po ang pointer. Ibig sabihin, nagbabasa sa resistance, pero babalik sa 0. Okay? Kung mapansin nyo, yun ay good. Pero pagdating dito sa digital, ito ang magandang pambasa, hindi na good siya. Okay? Kita nyo ha? O yun, pumitik. Yan po ang reading ng tinatawag nating capacitor kapag ginamit natin ang digital. Pero pagdating dito sa tinatawag nating, okay? Ayan. Pagdating dito sa tinatawag nating digital tester. Yan. Tayo ha. Lipat natin. Yan ay mayroon na tayong mababasang 1.5. Dapat. 1.5. Dapat mababasa natin yung 1.5 microfarad. So, yung voltahe, wala akong voltahe. Siyempre, hindi naman nakakonek sa voltahe. So, walang voltage tayo. So, 1.5 ang mababasa niyan. So, paano, sir? Ang ating digital analog digital tester, analog, kasi pipiliin po natin yung selector, ito yung range position. So, saan sir yan? So, kung mapapansin natin, yung may sign symbol po ng microfarad, pupunta tayo sa, alin ba yung pinakamababa? Yung UF 20, 20 UF. Doon tayo magre-range, tandaan niyo po ha. Ganyan. Madali lang ang electronics kung talagang mapagtsatsagaan. Okay? Ngayon, si analog tester, nagkaroon na siya ng tinatawag na indicator sa display. So, microfarad, nakita natin, microfarad, UF, yan po. 0.0000, wala pang nababasa. Okay? Pupunta po tayo dyan. Ngayon, ito po yan. Okay? Ito po yung connection natin ng positive, itong negative. So, ito po ay kahit magkabaliktad yung polarity ha. O yan, gumamit na ako ng analog, ng alligator clip ha. Kahit magkabaliktad po yan, pwede. So, ang importante po, mabasa natin yung exactong value. At dito natin maikapagkukumpara
kung ano ba at alin ba mas gandang gamitin, si digital o si analog. So, yan po ang ating dapat pagdating sa capacitance, ibig sabihin sa capacitor, okay? So, kahit magkabaliktad. So, ikunik ko na po yung ating alligator clip sa isang terminal. Tapos yung isang alligator dun sa isa pang terminal. Kailangang magbasa ayun. Kung mapapansin nyo, yung ating binabasa, ay 1.5. Pero pagdating ho sa digital, ang nag-i-indicate po ang nababasa ay 0.9 na lang. So, ibig sabihin, hindi na po ito pwede. Wala na po itong kakayanang mag-store ng kuryente. Hindi na siya pwede makapagpa-start o makapag-run. Kasi ang trabaho niya ay run in starting capacitor. Doon sa ating content po, doon sa aking sinabi sa inyo o pinaliwanag sa inyo nung nasa capacitor tayo nung ating tinatalakay. So, doon na yung tinatawag nating uri o klase ng mga capacitor. Doon nga po yung starting and run capacitor ng electric fan. Okay? O, yan po ha. 1.5 pero ang nabasa ni digital ay 0.9 na lang. So, hindi na po pwede yun. So, papalitan na po natin yan. So, ang ibig sabihin, itong electric pan na ating ginawa, o Ate Cora at ang Ate AJ, ito siya may-ari ng ating electric pan na ito. O, ito ha, 2 pyesa ang nasuri ko na defective dito sa tinatawag nating inyong Asahi electric pan. Okay, so kaya yan po yan po ang defective nito. Anong gagawin natin dito? Ay di i-combine muna natin habang tayo ay naghahanap ng pamalit na pyesa. So ang gagawin po natin dito, o ang gagawin ko dito, so ibibigay ko ito dun sa kay Ate Cora o kay EJ na ipabibilhin natin sila. So kagaya ng sabi ko, hindi ho ako nakahanda sa repair. Ako ho ay nakahanda sa tutorial. Yung pagtuturo. Kaya ako'y walang nakahandang mga pyesa. So, meaning, bibili ho tayo ng bagong pamalit na pyesa. Anong pyesa? Sa electronics po, capacitor at saka fuse. So, update ko na lang po kayo kapag ito ay nabuo na ha. Hanggang dito lang muna yung ating content video. Sana ay meron kayong ika nga ay natutunan o nasubaybayan. Okay, ulitin ko ha. Ang digital po ang medyo magandang gamitin pagsusuri ng capacitor sapagkat nakikita na niya yung value, yung microfarad. So kung yun ay naging 1.8, o 1.5 o 1.4, okay pa. Kaya lang wala na 0.9 na lang 0.94, 0.90. So wala nang 1.5. Okay? So yun po yun po ang ating kagandahan sa paggamit ng tinatawag nating digital. Ako po may 5 tester, Meron po akong 2 analog at meron akong clamp tester, mayroon pa akong 2 digital tester. Mga brand po, yung mga bago po. Medyo itinabi ko. Ito lang muna ang aking ginagamit. Okay? Abangan niyo rin po ninyo yung aking mga susunod na mga content ng tinatawag nating pyesa ng electronics. Okay? So, nakakonsentrate po ako kasi sa tutorial. Kaya wala ho akong pyesang mga pamalit. Okay? Anong gagawin ko muna dito? So, ililigpit ko muna, ayusin ko muna muli ang pagbabalik. Pag nakabili na ng pyesa, 2 pyesa po ang kanyang bibilhin na yan, ito po yung 2 pyesa, Ate Cora, papakita ko sa inyo, ha. Okay. Ito yung thermal fuse at ito yung capacitor run and starting capacitor. 1.5 microfarad sa capacitor, 450 volts AC. Yan po ang ating value o halaga pag kayo ay bibili. Pero ito padadala ko itong sample na to para makita niya. At ito rin po, yung fuse na nakita ko, nakalagay dito ay 2 ampere, 250
220 volts AC at saka yung degrees po niya 80 centigrade 185 ang init range na na mararating niya bago siya mag-burn, bago siya maputok. So kung sumobra na, doon na po naputok tong fuse ha. Sobrang gamit at yung pagpa-fluctuate to ng ito po ang mga dahil. Sir, ano mga dahilan? Posibilidad po isa sa pagpa-fluctuate, pagpatay sindi ng kuryente ha. Kasi ito ho ay sabi nung may-ari ni Ate Cora sa akin, ito po ay naka-connect lifetime na sa outlet. Wag po sanang ganun. Ano? Kung may pagkakataon po kayong i-disconnect doon sa AC, so yun po kasi ho, hindi natin alam yung pag-alis natin ng bahay o naiwan natin yung sa kwarto, yung nakakasaksak na mga appliances, pag-fluctuate po, pagpasok ng kuryente, meron po talagang nakakalusot. Nakakalusot na kuryente. So yun ang magiging dahilan. So maaari hong pag-fluctuate o kaya naman ay yung overheat. Ang dahilan ng fuse. At ito naman, kapag ho nag-fluctuate at overheat, kasama na po yan. Bakit? Kasi ho, magkasama, no? Yan po ha, papakita ko sa inyo. Magkasama po siya sa circuit, naka-in-circuit siya, magkasama ho siya, ha? Sa line 1, capacitor. Sa line 2, thermal fuse. Ayan po, ha? Akin pong papasadahan ng ating ikot. Ayon. Ngayon, kung naiwan mong naka-switch, no, o kung yung switch ay nagkaroon ng defective, yung dalawang linya ng kuryente, yung dalawa ng linya ng kuryente, ayan, papakita ko ha. Ito yun, tuturo ko. Yung dalawa ng linya ng kuryente na yan, kung naiwang naka-switch yan, so yung line 1, ayun, line 1, yung line 2, papunta doon. Ayan. Saan pupunta? Ayun po, pumunta sa isang o terminal ng thermal fuse. Tapos, lumiritso yung isang linya sa capacitor. Ayan, capacitor. Ayan. Tapos yung capacitor naman, yung isang paa, pumunta po doon sa windings. Nung tinatawag nating number 1. Number 1, speed. Then kung nakakonect siya doon sa itong switch na ito nakakonect dito. So, magkakaroon na po ng kilos sa paggalaw nung tinatawag nating LC unong pan. Ayan po, diretso po yung yan. Ayan. Okay? So, yun po. At hanggang dito na lamang po muna yung ating content na ito. Ayan pa, nakakonect pa yung yung capacitor. Hindi po nababago yung reading nung tinatawag nating digital. 1.5 pa rin. 0.5 na rin. So, defective na po siya ha. Defective na rin siya. So, pababalikan na lang, pabibili na lang po natin at ito po yung isang fuse natin. Tingnan nga natin kung mababasa dito yung value. Hindi makakita sa liit. Ayan ha. Kailangan ito ng magnifying glass. Ay, naku, hindi makakita yung value. Ayan, 2 ampere. Ayan po, 2 ampere, 250 volts. Pero yung init na nare-reach niya, hindi natin masyadong mabasa. Mas importante ho, 2 ampere. So kung mayroong kung makuha ko siya 180, yung init niya, 185, okay na rin po yun ha. Basta importante, yung nababasa yung amperahe. Tingnan natin. Tingnan natin, magalaw Ako lang po kasi ang nagbibideo. Malapit-lapit natin. Two ampere
Ayan, 2 ampere, 250 volts. Okay? So, yan po yung halaga o value ng dalawang pyesa na. Okay, so hanggang dito na lamang po ang ating video at ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at i-update ko po kayo doon sa pagbuo nito. Kapag nabuo na po ito, itong mga ating mga piyesang pinalitan na to. Okay? Okay po. Ayan po, nakapila pa po yung aking mga gagawin, no? Ito yung rice cooker na Eureka. Tapos ito po yung mga electric pan na nakapila. Okay? So maraming salamat po. Magandang gabi po. Uli, ayan po, pinapasadaan ko lang yung mga pang-tutorial natin yung mga gusto pong magpaturo o matuto. Ayan, pwede po tayong mag-tutor. Okay? So, ayan po, balikan natin. Ayan po. Uli, maraming salamat at magandang gabi po. At muli, maraming salamat po. At magandang gabi. Thank you po.